Ngayong tapos na ang isang season ni Kai Sotto sa Yokohama B Corsairs sa Japan B-League, ay panahon nang mag-level up at maglalaro na siya sa NBA. At dahil sa napaka-impressive na season ni Kai Sotto sa Japan B-League, ay hindi tayo mabibigla kung merong maraming mga NBA teams ang pinag-interesa na si Kai. Bihira kasi ang isang big man na katulad ni Kai na napaka-simple lang ang basketball. At hindi rin tayo mabibigla kung bibigyan ng napakalaking offer si Kai to stay for another tour of duty para sa Yokohama B Corsairs. For sure, they want to make sure na hindi mawawala sa kanila si Kai, and for that to happen, ay bibigyan nila si Kai ng isang offer na hindi maayawan dahil sa laki at sa ganda. Yan ang dalawang reality ngayon sa basketball career ni Kai, na hindi malayong pinag-iinteresan na siya ng maraming mga NBA teams ngayon after sa kanyang very impressive season sa Yokohama B Corsairs. At pangalawa ay ang layunin ng Yokohama na gawin ang lahat upang hindi aalis sa kanila si Kai. So in other words, ay pinagagawa na naman si Kai dahil sa kanyang napaka-impressive performance this season with the Yokohama B Corsairs. Kahit sino ang makakakita kay Kai sa kanyang mga laro na walang bias ay iisa lang ang sinasabi. At nakikita ng lahat na pang NBA ang kanyang skill set, and it will just a matter of time kung kailan siya makakapasok sa NBA. At dahil nakukuha na niya ang needed power and strength, ay ito na ang magiging hudyat na finally siseryosuhin na si Kai ng mga NBA teams. Iba na kasi ang mga galaw niya ngayon, napakabilis na, at ang kanyang bounce ay kakaiba na para bang hindi isang legit 7'3". Mas bumibilis pa nga si Kai ngayon at hindi lang tumataas at lumalakas ang talon, kundi napakabilis ng pitik ng kanyang talon. And to think na galing pa lang si Kai sa injury at halos 6 na buwan ring hindi siya nakapaglaro, ay talagang napaka-impressive ng kanyang comeback. At ang isa sa mga taong responsible sa kanyang complete turnaround ay ang kanyang personal strength and conditioning coach na si Melantine, na siyang in charge sa pagpapalaki ng kanyang katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang explosiveness ni Kai has improved tremendously. Ibang-iba na talaga ang kanyang explosiveness, at ito ang naitutulong sa kanyang walang humpay na workouts and trainings with Coach Melantine. At hindi lang ang kanyang explosiveness ang nag-improve, kundi pati na ang kanyang power and strength. At kahit ang kanyang stamina, ay malaki na rin ang pinagbago. Kaya na ni Kai na maglaro ng hanggang 30 minutes na high level ang kanyang performance at hindi na madali siyang mapapagod. So in other words, karamihan sa kanyang mga kakulangan last year ay napunanan niya ngayon at sobra-sobra pa. Kai Sotto is now a complete player na pwede mo nang mapagkatiwalaan kahit sa endgame. Isang clutch player kasi itong si Kai, at kahit ibigay mo sa kanya ang bola ng last shot, ay kaya niya itong gawan ng paraan. Tiwala lang ang kailangan dahil kung ang skill set ang usapan, ay hands down, napaka-skilled ni Kai. At napakarami niyang pwedeng gawin na kahit ang mga NBA players na malalaki ay hindi kayang gawin. Kaya kung hindi pa rin makapaglaro si Kai this year sa NBA, ay meron na tayong duda dahil ano pa ba ang hinahanap nila kay Kai Sotto na magaling naman talaga ang ating idol. At balitang NBA naman. Literally, na naglaho ang Magic ng Orlando Magic sa Game 7 kahit pa sa nakakamanghang performance ni Paolo Banchero sa serye. Jared Allen. Wagner gets his own miss, kicks it out. Banchero step up, make 4 or 5 threes, and provide that lift and test. Harris LeVert is in. Suggs throws it up. Ang unang NBA playoffs ni Paolo Banchero ay may mapait na pagtatapos. Ang Orlando Magic ay hindi nakapagtapos kung anuman ang kanilang sinimulan. Matapos magbukas ng 18 points na bentahe sa first half, ang Orlando Magic ay bumagsak sa ilalim ng pressure ng Cleveland Cavaliers at ang Cavs ay umaarangkada para sa 106-94 na panalo sa Game 7. Nagtala si Paolo Banchero ng 38 points, ang kanyang ikatlong laro na hindi bumaba sa 30 points sa serye. Ngunit hindi ito sapat dahil hindi maantala ng Magic si Donovan Mitchell at natapos ang kanilang NBA season sa pagkadismaya.
Isang napakagandang karanasan para sa sensational 21 years old na si Paulo Banchero na sinabi niya na ang Game 7 ay higit pa sa kanyang iniisip. It was a hell of an environment and probably the most intense game I've ever played in my life. Sabi ng 2022 number 1 overall pick na si Paulo Banchero. Samantala ang Cavaliers ay unti-unting pumipigil sa bintahin ng Orlando Magic sa second half. Sinabi ni Banchero na sobrang ingay ng Cleveland crowd na mahirap para sa Magic na gumawa ng mga offensive plays dahil hindi niya marinig ang mga instructions ni Coach Jamal Mosley at ng kanyang staff. Gayunpaman, ang Orlando Magic ay down lamang ng 7 points papunta sa fourth quarter. At si Donovan Mitchell ay nagtapos ng may 39 points and scored 89 points combined in Game 6 and 7 and put Orlando Magic away. Ito ay isang masakit na paraan para sa pagsasara ng breakout season ng Orlando Magic, kung saan nagwagi lamang sila ng 34 games sa nakalipas na taon at hindi inaasahan ng marami na sila ang magiging number 5 seed sa NBA playoffs. Bagaman mahirap lunukin totohanan, ang isa sa pinakabatang kupunan ng NBA ay nagkamit ng mahalagang karanasan. I walked in the locker room and said this sucks, to be up 18 and have a chance to lose it out. But sometimes, painful losses are blessings in disguise. I guess it sucks right now, but I couldn't be more proud of them. Yan ang sabi ni Coach Jamal Mosley. Hindi ko iniisip na may nawalang pagkakaisa ng Magic. Nagkaroon ng maraming run ang Cavaliers at ang Magic ay medyo nagbago. Walang pagngingit-ngit, walang pagngangalit, at walang sigaw. Nakatuon lang ang atensyon ng aming team sa kung paano makakuha ng susunod na tira. Yan ang detalye ni Coach Mosley. Samantala, ginawa ni Paulo Banchero ang kanyang makakaya at sina Franz Wagner at Jalen Suggs ay nagtala lamang ng combined 3 for 28. Si Jalen Suggs na nagkaroon ng ankle injury sa opener ay nagtala lamang ng 2 of 10 sa 3-pointers. We got good looks and they just didn't fall. I think we could live with that because we gave all we could. Yan ang sabi ni Jalen Suggs. At si Franz Wagner na nagtala ng mga big shots at nakakairita siya para sa Cavaliers sa buong serye. I expect a lot more from myself. It sucks to end the season like this. I feel like I let my team down a little bit. Yan naman ang sabi ni Wagner.